Palawan is the largest archipelagic province in the Philippines, with a population of 800,000. It is also the home of 7 indigenous ethnolinguistic groups. According to the history, the ancestors of these groups have occupied Palawan long before the 12th century. This group of people live in remote villages throughout the province that are found in mountains and coastal area. And one of those tribes is the Palawan. Sila ay matatagpuan sa Quezon, Palawan, Rizal, Brooks Point at Batarasa. What is like to live in perfect harmony with nature? For the Palawan tribe, this is just an ideal. It is their way of life. Their traditions and beliefs have helped them thrive for centuries in the lush forests of southern Palawan. The Palawan people are one of the most remarkable indigenous groups in the Philippines, known for their resourcefulness and resilience. They have a unique culture rooted in their respect for the environment. Here's an interesting fact: you don't need to travel far into the forest to meet them. In Puerto Princesa City, you can visit the Butterfly Eco Garden and Tribal Village, a place where you can experience their culture firsthand. This establishment also supports their livelihood programs, ensuring their traditions are preserved while providing them with sustainable income. Today, we'll take you on a journey to learn about the Palawan tribe, livelihood, culture, and traditions, and discuss why preserving their heritage is essential not just for them, but for all of us. Their livelihood is a perfect example of their resourcefulness. They create handicraft items like woven basket, bead jewelry, and traditional tools made from natural materials. These aren't just crafts, they are a reflection of their creativity and connection to the environment. Thanks to the places like the Butterfly Eco Garden, their products reach visitors from all over the world. This partnership doesn't just provide income, it empowers the Palawan tribe to continue their practices and pass them on to future generations. Their culture, however, goes beyond their livelihood. The Palawan people have a deeply spiritual way of life, rooted in their connection to the nature. They believe that spirits inhabit the trees, rivers, and mountains. Rituals and ceremonies are performed to honor the spirit, often accompanied by music and dance. Music is an integral part of their identity. They use instruments like the agongs, a bamboo percussion instrument, to create rhythms that echo through their villages during celebrations and rituals. These gatherings are not just about tradition, they are a way for the community to come together and strengthen their bonds. Tulad ng maraming katutubong grupo, may mga sinaunang paniniwala at kaugalian ng mga Palawan pagdating sa kalusugan na nakaugat sa animismo, kalikasan at espiritual na paniniwala. Kabilang dito ang paggamit ng natural na gamot, ritual na may kinalaman sa mga espiritu ng ninuno at paggamit ng halamang gamot. Ang mga Palawan ay naniniwala sa belhan or shaman, ang siyang may kakayahang maglakbay sa mga antas upang magpagaling at maibalik ang balanse ng kalikasan. Naniniwala rin sila sa iba't ibang espiritu gaya ng linggam, mga nilalang na parang demonyo, na maaari maging mabuti o mapinsala. Sa mga ritual ng pagpapagaling, tinatawag nila ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno upang tumulong. Mahalaga rin sa kanila ang mga panaginip bilang mensahe mula sa espiritual na daigdig. Minsan dito nila nakikita ang dahilan ng karamdaman o mga lunas nito.
May ilang komunidad ng Palauan na nagsasagawa ng mga seremonya upang linisin ang mundo at ibalik ang balanse sa kalikasan, ganun din sa kalusugan. Aktibo ring nangangalap ang mga Palauan ng halamang gamot mula sa kagubatan para gamutin ang iba't ibang karamdaman. May mga manghihilot o mananambal ang tribo na may kasanayan sa pag-aayos ng mga nabali o na-dislocate na buto sa pamamagitan ng hilot at masahe. Gumagamit din sila ng mga pamahiing pamamaraan tulad ng orasyon, mga dasal na may kapangyarihan, himulso, pagtingin sa pulso at pagtatawas, ritual gamit ang kandila at wax bilang bahagi ng kanilang paggagamot. Narito naman ang halimbawa ng kilos o sayaw ng isang Palawan tribe. Ang pagsasayaw na may kasamang tambol, gong o mga instrumentong gawa sa kawayan, galaw ng kamay at paa na nanggagaya sa mga hayop tulad ng ibon bilang simbolo ng isang espiritual na koneksyon. Ang Palawan dance ay sumasalamin sa kultura, paniniwala at pamumuhay ng tribong Palawan sa lalawigan ng Palawan. Bagamat walang isang partikular na sayaw na kilala bilang Palawan dance, ang mga sayaw nila ay ritual o tradisyonal na pagsasayaw na may kahulugan sa kanilang panrelihiyon at panlipunang pamumuhay. Kanilang pagsasayaw ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kalikasan, sa anito o espiritu at sa mga ani o biyaya ng buhay. Isinasayaw rin nila ito upang panlunas o ritual ng pagpapagaling, karaniwang bahagi ng seremonyang isinasagawa ng belhan o shaman upang humingi ng kagalingan mula sa mga espiritu. Noon, nung maliit pa ako, ma'am, hindi pa ako nag-aaral. Dati sa bundok po kami. Yung tatay ko, nanay ko, ang trabaho nila, kaingin lang, magsasaka lang. Nanay ko sa bahay lang. Tapos yung tatay ko naman, isang magsasaka rin. Dati sa bundok kami. Noong 1974, bumaba kami, dito na kami sa Tabud. Ang pinagdaanan kong kahirapan din, mahirap din talaga, ma'am. Kasi yung buhay namin, wala kaming ibang trabaho. Nagtrabaho lang sa mga basakan. Ang arawan noon, nagtatrabaho ako piso, ma'am. Ang isang araw, nagsimula ako. Piso ang isang araw. Hanggang nag-2, hanggang nag-3, 4, hanggang 5. Matamat pataas yung trabaho. Nag-tis kami dyan sa halaga na yan, ma'am. Yun ang mga problema namin, yung mga produkto namin, masyadong mababa. Yung nyug namin, masyadong mababa rin. Yan ang problema namin. Tapos yung mga bibilhin, mahal, bigas, mahal. Kaya talo pa rin kami. I spent part of my childhood sa Southern Palawan with my father, and we stayed with the tribes. And then doon nagkaroon ng friendship yung father ko. It took them almost 11 years of friendship before, bago sila nag-decide na magkaroon ng blood compact in 1974. So noong 1976, binili ng father ko itong property na to. That's the time na pumupunta na rin sila dito. And then, since then, usap kami, tugtugin mo nga to. Nung una, okay pa. Nung bandang uli, parang ayaw na nila. Parang nahihiya na sila sa sarili nilang kultura. Kahit ako noong nag-aral ako, masubukan ko po yan, ma'am. Kasi may bahaga ko. Unggoy daw ako. Kaya minsan nahihiya ako magpasok. Ayan, ngayon, kahit ngayon, ma'am, mayroon pa din. Kasi pag nagsalita kami, parang kinukutya sila ng kapwa nilang estudyante, ng mga Kristiyano. Ang nakikita ko na sa mga lowlanders na nakatira sa, of course, sa bayan o sa syudad, is tangkilikin yung produkto ng mga nitibo. At maunawaan natin, lalo na ng mga kabataan, ng mga estudyante, maunawaan ano ba talaga ano ba talaga ang kultura ng mga katutubo para hindi natin sila i-look down. Kasi pag naintindihan ng mga estudyante na ito palang mga katutubo ay thousands of years narito na sila, so magkakaroon ng respeto yung mga lowlanders, yung mga estudyante, marirespeto nila yung mga katutubo. Unlike before na parang nilulook down sila. Pero kung may paliwanag natin sa mga estudyante, sa mga taga-bayan, na itong mga taga-bundok na to ay sila yung original inhabitants. At meron silang sariling kultura at hindi sila nasakop ng mga dayuhan. So magkakaroon ng respeto ang bawat isa. Tinuturuan po namin sila yan. Tinuturuan namin para hindi nila makalimutan. Sinasabay namin sa pag-aaral nila, pag-uwi nila, pagkagabi, ituturo din namin sa kanila yung aming kultura para hindi nila makalimutan. Tugtog, lahat, makagalian namin. Hindi makasama sa kapwa-tao, kailangan mabait ka sa tao, mabait ka sa kasama mong tao, kapwa mong tao. Kasi ang kawalian namin ganun. Yung hindi siya maramot, yung ganun kami. Yung isang tao bibigyan mo, makita mo, kung meron ka bibigyan mo kasi ganun kami. Ang mga tribes, ang Palawan tribes, they are animist, ano? Yung tribe na nandoon sa along the coastal areas, nag-embrace sila sa Islamic faith. But those that lives in the interior of the forest, they keep their
faith as animist, ano, they do believe na merong spirit ang bundok, they do believe na merong spirit itong puno na to, itong gubat na to. So ganun sila ang kanilang paniniwala. Yung kultura namin, magtugtog ng agong, magtarok, tawag sa amin. Tapos yung duri na yan, yun ang hindi mabago yun sa amin. So sa pagkakalam ko, ang dowry system, yan ang hinihingi ng magulang. And then yung dowry naman, not just only about sa pera, kundi nandyan din yung tela, nandyan din yung bigas or animals na i-offer nung kabilang parte para doon sa babae. Dati noon po yan, ma'am, walang tira. Unang panahon. Nung maliit pa ako, wala pang tira noon. Plato lang yan. 5 plato lang ang kwan doon. Pag ikaw ay nag-asawa, ang duri mo 5 plato lang. Mga kabataan kasi, kung minsan, yun na nga, maagang nag-aasawa. Tapos kahit may asawa na, nagkakaroon ng ibang lalaki tungkol sa cellphone. Noong panahon, wala. Pero sa ngayong panahon, karamihan naghihiwalay tungkol sa cellphone. Hindi natin sila mabawalan na to slowly na i-adapt yung mga new technologies like cellphone, electricity like that. Pero sabi ko sa kanila, gamitin natin yung mga new technology na yan para sa inyong kultura. Like recording ng kanilang mga music. Yung katulad nung tinatawag nilang tarak, yung sayaw. So, ginagawa nila yan na pag may mga important events o sa kanilang tribe. So ngayon, na-encourage natin pati yung mga kabataan ngayon dito na ituloy-tuloy yun. Yung how to play the gongs and the play on the drum. Nung dumating itong mga missionaries, Christian missionaries, unti-unting nababago. Nababago ngayon. So nakikita ko, naapektuhan ito yung kanilang kultura. Kasi iba yung kanilang paniniwala kaysa dito sa bagong relihiyon. So one time nga, mayroong mga Christian missionaries pumunta dito sa akin. Ang sabi sa akin, Roy, tinulungan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, bakit tulungan mo na rin sila para sa kanilang ikaliligtas ng kanilang kaluluwa? So sabi ko, anong mangyayari kung hindi? Sabi niya, they will go to hell. Sabi ko, okay, sabihin niyo sa kanila na yung kanilang ninuno nasa hell ngayon. Kasi yung mga ninuno nila, they don't know how to read and write, they don't know the Bible. For me, irespeto na lang natin yung relihiyon nila, kung ano yung belief nila, para maproteksyonan din yung kanilang kultura. Siguro sa tingin ko, kung malimbawa mapalitan ng ibang mga kultura, hindi na kami makikilala na kami katutubo. Hindi sabihin, Kristiyano na kami. Kaya nakikilala kami na kami katutubo doon sa kultura po namin. Kaya hindi po pwede namin iwanan yung aming kultura. Kasi yun ang aming pagkatao, yung aming anong tawag doon na para makilala kami na kami isang tunay na katutubo.